Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. Alam niyo po, ang ating programa, hatid nito ay to make known to ends of the earth, so to speak, sa kalayo-layuan po o kung saan man kayo nandyan sa iba't ibang panig ng mundo, maintindihan niyo po ang mga nagiging kaganapan dito sa ating bansa. Kasi po kayo ay kabilang, syempre po, at apektado kung ano man ang nangyayari dito. So, ang layo din ng ating programa para sumulong ang bayan ay ipaalam sa inyo mga nuggets of truth. Kasi alam po natin na ang daming issues ngayon. Lalo na political heat is on, But again, to make known to the ends of the earth, so to speak, to Judea, Samaria man yan, may mga Pilipino pa rin dyan. Magulat kayo sa kaduluduluhan ng dulo ng mundo. Ay meron tayong mga kababayan na andyan at kulang na kulang sila sa informasyon. So, ito po ang layunin natin para lahat po kayo ay makaalam, When you know the truth, ano po yung susunod? The truth will set each one of us free. At syempre, gusto natin mabahagi ng ating mga kakapanayam this afternoon. Ano nga ba? Napakaganda. Awesome. Alam mo yung creation during the Genesis, Adam and Eve. Siguro ito na yung lugar na pwedeng ikumpara na magiging Garden of Eden or something. Dahil rich, super filthy rich in mineral resources, gold, iron, ore, siguro oil, syempre, at saka mga minerals nga, coal, lahat na ng klaseng mineral resources ay na matatagpuan dito sa kanilang bayan. At kaya nga, sa kamakailan, parang nagkaroon ng plebiscite na ito ay hati-hatiin sa 3 probinsya, but a resounding no ang nanalo. Di po ba? So, alamin na natin sa ating magiging kapanayam. Siya po ay advocacy lawyer ng One Palawan. At let's welcome to our program no less than Attorney Stephen Cascolan. Hello po, Sir Attorney Fen. Yes, good afternoon, Loli. Good afternoon po sa lahat. Alright. Una siguro po, educate us. Ano po ba itong advokasya nyo, yung One Palawan? Go ahead po. Yes, ma'am. Ako'y volunteer ng One Palawan, pero meron po talagang official conveners and officers yung One Palawan. Okay. It's composed of so many sectors and groups na may pagmamahal para sa Palawan. Right. And then, nag-agree sila na for purposes of dividing Palawan na hindi makakabuti at nag-oppose sila and they wanted the no to win. So tulong-tulong lang naman po. Ayun po. Yun po yung One Palawan. Right. So you're saying itong matatawag natin itong March, almost 5 months as we speak right now, March 25 yata, 2021, na ngayon August 26 na. Ito po ba ay nanalo na po ang no? Ganun po ba? Yes, nanalo na po. Alright. Nung may isang batas na atiin, after nung plebiscito natin, binigay sa tao yung decision, hindi sila pumayag. So, tapos na po yun. Okay. So, that's good news. Kasi, sama nga yung nabanggit nyo, Pagka ganyan naghati-hati pa, ang hirap, may confusion Hindi maintindihan sino ang magpapasa ng ganitong batas o anong panukalang patruto pa rin. At nagkakaroon pa ng division, Doon pa lang sa pangalan, division na 3 provinces. Samantalang pwede namang isa lang. At napakaganda ng inyong lugar. Oh my gosh, Attorney Pen, kung gusto kong mag-resettle, dyan talaga yung dream ko, mag-farm and all. Kasi, ayan, rich in beaches, meron kayong sangkatutak na islands, museum, ang underground river, the World Heritage declared yan ng UNESCO. So, parang nandyan na lahat, ano pa yung hahanapin mo. So, again, kayo po ay may 3 advokasya na napapanahon. Ano po yung mga napapanahon para ngayon sa Palawan? Go ahead po. Yes. Dito banggit mo kanina na in a way, tayong mga Pinoy, siguro mayroon tayong mission at yung ating testimonies as individuals at as believers siguro kung ano man yung faith. Sino-showcase natin ang ating kagandahan ng ating bansa at ang lalo-lalo na yung Palawan. So when we speak of Palawan, we see the beauty, we see the popularity, yung pagkasikat ng pangalan. But there's also the other side of that. Yung tuloy na interaction ng negosyante sa katutubo, yung effect sa environment. So meron din naman tong
impact yun sa ating palalawigan. So sa ating pag-iikot po sa Palawan, marami tayong leaders, may kanya-kanyang advocacy, pero meron po tayong mga gaps na hindi po medyo na-address. Number one po dyan, halimbawa sa court cases po natin, lagi po tayong may cases for ejectment or parang hindi sa'yo yung lupa, ano? Eject ka, alis ka dyan, hindi sa'yo itong lupa nito. Napaka-common na cases yan, ano? Yes po. Ang nakakalungkot, ang ini-eject yung katutubo, ang nag-eject yung negosyante. And then, ang root of the problem is that hindi natuto yung katutubo mag-apply ng titulo, unahan sila ng negosyante. And this has been a cycle for so long. Kaya pati yung courts natin affected. So, yung isang advocacy po natin, more titled lands for Palaweños. So, pag merong parcel of land, let's say sa Kongreso na naging alienable and disposable, baka pwede naman nating i-reserve most of it for the Palaweños na qualified. At turuan din natin sila paano mag-apply para hindi sila masaktan. Naliligaw po kasi. Naliligaw po sila for lack of knowledge. Again, hindi po nila alam ang kanilang karapatan. Napakaandami pong ganyang kaso. Attorney Pen, kailangan maasikasuhin na yan kasi rightfully deserving sila ng kanilang lupain. And yet, hindi nila makuha. Nagulat ka pa. Sa kabila na kung sino mang oligarko, sino mayaman ang nauna pang makakuha ng mga titulo. How does that happen po, Attorney Pen? Una-una po, access to the information. Hindi naman nila alam na pwede nang applyan ng titulo. Pangalawa, yung process. It's so tedious. And then the cost. Di ba po, pahaba po yung Palawan? So if you live in a municipality na malayo sa opisina, kung kumikita ka lang ng 100 pesos a day, will you spend 300 pesos to go to Puerto Princesa to Oo, pantay po eh. So kailangan ng access ng tao sa offices na maka-guide sa kanila sa pag-apply ng titles. Right. Oo, dun pa lang may setback na eh. Alam nga naman, puntahan ko pa yan eh. Bibili ko na lang pagkain to. Yung gagastusin ko papunta across the river pa or kung saan man lugar yung ahensya o pamahalaan. No? So, ano po yung nakikita yung pwedeng kakailanganin nila? Tayo na o kayo na po na mga advocates ang pwedeng mag-educate sa kanila? Ganun po ba? Yes po. Yung first po is ano lang naman po, it's just a process. May checklist, may forms, may kunting fees na minimal. Ituro na lang natin sa kanila, dalhin na natin yung education and literature sa communities na qualified apply. Kasi para sa kanila nakakatakot simulan kasi hindi nila naiintindihan eh. Pero kahit na ilang taon, basta lang alam nila na hindi sila pinaglalaruan ng kanilang mga kausap at may direksyon. Iga-guide lang talaga sila. Yun po yung first. So, and then, hopefully, talagyan ng giya to direct their path. Kasi again, napaka-biblical yan, Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. They get victimized, they get harassed, at lahat ng, they're led astray. Kasi wala nga eh, hindi nila alam. So sabi mo, importanteng ma-educate, plus yung trust, alam mo yung Attorney Pen, minsan kasi ang dami nag-offer sa akin, eto gawin mo Loli, eto ganyan, eto. Tapos, next thing you know, naku, hindi pala mapagtitiwalaan to. Paano po yun, Attorney Pen? Tama po. Yun nga po, yung if we talk about the Bible and our faith, diba, we do things as if we're doing it for the Lord. And we should do it the best way. Amen. Hindi lang natin yung isang katutubo. We're not looking at the katutubo. We're looking at also pleasing the Lord and yung being accountable to Him. Yes. So, importante. So, yung ganung naku, bihira ako makarinig ng ganyan, Attorney Pen, panalo. Panalo ka kasi a lot of people that I know, ang hirap admitin to account. Napakalaking, that's a tough and a big word, ano, yung pananagutan. Because anything that you utter, anything that you do, you will really have to account it. So, papaintindi rin natin sa ating mga kababayan dyan sa kung sino pang katutubo or lahat-lahat na sa Palawan na ito, nandyan yung serbisyo nyo, lalo na kayo, advocate kayo niya ng One Palawan, na may pananagutan ng bawat isa. So, ang sarap kung ito ay itutulong mo na lang to glorify God, not to please men, di po ba? Ako, ang sarap niyan. Go ahead po. Yeah. Ayun po. We go around, di ba? We go our daily lives. Kayo po as a broadcaster,
kung ano pa man yung ibang lines of expertise niyo po as an advocate, as a law. Pero we all are looked upon by the people we influence, and then alam naman natin yung testimony natin, isa lang. Isa lang. So once meron tayong any act na na maka-disappoint, yun po yung mabigat. Kaya po halimbawa yung DNR offices, let's say, environment. Ang first press po, masusungit tayo, ayaw nating tumulong. Right. Hindi na po talaga sa mga opisina. Natutrauma tuloy di ba, Attorney Pen? Nako, ang sungit nung nakausap ko sa window 2. Tapos tinuro ako sa window 8. Nako, pagod na ako. Senior citizen pa ako, halimbawa. Tapos masungit pa. So, nakaka-turn off at saka nakaka-demoralize. Paano po yun, Attorney? Yeah. Yun po. Kaya it's two-way. So, sana the public officers and employees, they find in their hearts to be more kind, lalo na sa marginalized groups. So sometimes in what we see them raise their voices, we hear them raise their voices, tapos pinapapila ng matagal, tapos hindi kompleto yung instructions, tapos paulit-ulit pa konti-konti pa kung magbigay ng instructions. Nade-demoralize yung communities na to na sana total na rin naman sila, constituents, and we're all just paid by the government. Right. Why not just teach them? Yun na. Naku, yan siguro ang unang, Attorney Pen, na instill sa ating mga kawani at opisyal. Kasi again, ikaw yung tinalaga dyan. Hindi dapat may mandato ka to really help. Kung hindi mo naman kaya, umalis ka na dyan. You have no business of serving the public. Kasi kami po, sa akin, sa itong ating programa, wala tayong hinihinging kapalit. Gusto natin puro tuloy-tuloy na tulong. Ang sarap kasi at the end of the day, meron kang reward later on na hindi siguro beyond what you expect nga makaka-undaing favors dadating, magulat ka. So itong ating mga kawani at opisyal, ay hindi naman po sa Palawan lang, actually dito sa NCR sa Manila mga SSS, GSIS, follow-up ng pension, ganyan. Tuturo ka, papahirapan ka, as kulang-kulang yung impormasyon na dapat na comply mo na. Pagdating mo sa window, ito na yung sinasabi nyo, ay merong pang kulang, ito pong, oh my gosh. Paano nyo po yan? Kayo sa advocacy nyo, siguro isama nyo na yan talaga na tutukan o bigyan ng diin yung behavior. Kasi talagang doon bottom line, minsan yun ang talagang naging problema, di po ba? Ayan. Sa kalikasan po, Attorney Pen. Hello. Alright. Medyo nawala ba tayo? Hello, Engineer Daniel. Naririnig ba ako ni Attorney Pen? Alright. Kanina po, pinag-uusapan natin yung mga maaring pamamaraan para nga mapadali ang mga proseso dyan sa probinsya ng Palawan. Tinutulungan po ni Attorney Pen ang ating mga kababayan matuto. Kasi importante ay matuto at para maintindihan nila o mabigyan ng giya o direksyon. Hello, Attorney Pen, can you hear me? Engineer Daniel, save. Hindi na siya marinig. O ako hindi marinig siguro. Okay. Let's go. Attorney, actually, Micah, paano ba tayo nito? Hindi ako marinig. But sorry po, apologies dahil ang technical na ating platform again nagko-conk out so pasensyahan na po siguro lilipat tayo sa isang platform. Can you hear me? Go ahead, Attorney Pen, i-unmute nyo po. Ayan, hello. Yeah. Ayan, go ahead. Sorry po, apologies. Alam niyo naman, high-tech tayo. High-tech pero nagiging intermittent ang connection. Sa Palawan po kayo ngayon, di po ba, Attorney Pen? Yes po. Okay. Ayun, balikan po natin yung ating tinututukan, yung kalikasan. Ang dami po kasing ulat na ating
kukuha dito sa ating himpilan na nang-aabuso sa mining at saka syempre yung mga natural resources natin yan, and then ang kawawa at apektado yung ating mga katutubo. Ano po ang sa tingin yung pwedeng paano siya mararesolba? Very clear po yung picture natin dyan na kailangan mag-visualize. Okay. Visualize. So, ano po ibig sabihin? Andun yung balancing of interest. So, isin natin ang interest ng nation building, Right. saka yung karapatang pantao Opo. na nasa tagasaan in the course of nation building. When we talk of mining, hindi natin pwede sabihin zero mining. Yun po yung opinion ko. Kasi how can we call each other kung wala tayong cellphone? Right. Paano tayo babiyahe? Yung ganun, yung mineral resources na kailangan natin doon. Right. So ang tamang balance really is responsible mining. Ang sa Palawan po ngayon, we have mining companies themselves filing administrative cases against mayors. Okay. Kaya nga po LGUs. suspend Opo. natin sa Nara at sa Brooks Point. Mhm. Ayun po. So, ibig sabihin po, hindi maganda yung relasyon, hindi maganda yung pakikitungo ng isa't isa. So it means na yung communication lines hindi bukas, hindi maayos. It means na meron din certain abuses na nakikita yung community. Pero we need to coexist. Wala po tayong choice. Right. Yun Kailangan lang kung makipagsamahan ng orderly, ano? So, pareho naman interest ang magkakaroon ng pabor, ano? Kung susunod po din tayo. Karamihan din naman po sa atin, ano? Na ating mga mamayan, may konting pagkatigas ng ulo. Pag sinabing ito yung ordinansa, susundin mo, wag ka tumawid dyan. Simple jaywalking, pero tumatawid pa rin. So kung yan po ay somehow may balancing up, how do you, ano po yan? Ang inyo po bang mga barabarangay dyan sa Palawan, very active sa mga, mga advokasya na sinusulong nyo? yes po, kasi po yung Palawan maliban po sa ganda ng probinsya, ang kultura po very rich. Yes. At yung love for the environment, talagang integrated siya sa puso ng bawat Palawenyo. Kasi una-una yung ating mga katutubo, nandyan yung kanilang ancestral lands, nandyan yung kanilang burial grounds, nandyan yung mga piling lugar na mahal nila. Kaya with passion talaga, when they defend their forests and their lakes, their rivers, hindi kailangang i-explain yung pag-protect sa environment. Right. Nakatanim sa puso. Right, inherent. Kaya kung nakikita nila ang isang kumpanya na binigyan ng permit na magkalbo, magkwari, magmina, naturally nasasaktan yung Palawenyo. So kailangan ng talagang sincere na from the heart na pagpapaliwanag at pagtupad sa lahat ng usapan. Right. Kasi, again, kayo po ang tinitignan ng buong mundo ngayon actually. Kaya man tayo merong mga disputes sa mga West Philippine Sea and all. Napaka-rich nga po. I remember meron akong isang nagkapanayam si General Orsabia of Philippine Coast Guard. I don't know if you know him. Meron silang tinanim na drone sa karagatan talaga mali talagang para ma-monitor sino yung mga most likely tatawid o gagawa ng mga untoward evil scheme para makatawid sa ating seashores. Samantalang hindi naman sila dapat tumawid. So nagtayo po sila ng sea drone precisely para ma-monitor. Ang tinanong ko lang sa kanya, yaan po ba ay somehow ang mga LGUs, sila ba ay napa-intindi sa kanila kung ano po yung mga yan. Kasi minsan magre-react ka ng violente. So dapat yan, kino-coordinate din po sa mga lokal na pamahalaan. So kayo po as a lawyer ng advocacy nga po ng One Palawan, napakaigting o pinaigting nyo po ba ang koordinasyon nyo sa lokal na pamahalaan? Ehekutibo, barangay, yan po. Alright. Nagpa-falter ang kanyang signal, nagda-drop. So siguro mag-switch tayo sa Skype or
baka via phone patch, ano. Ang ganda nung sinasabi kasi ni attorney, no. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganung klaseng pagpapaliwanag, yung bang papaintindi mo sa ating mga kababayan na dapat sila ay may responsibility at maging sincero. Bihira po kasi talaga pagka alam nilang kakayanin naman nila on their own, hindi na sila nagre-rely sa sa mga lokal na pamahalaan o mga kawani at opisyal ng kanilang pamahalaan. So, doon nagkakabag down ang communication. Pero sabi nga ni Attorney Pen Rascolan, ay kailangan malinaw ang koordinasyon between LGUs, barangays, at ang ating mga kababayan. Siguro panawagan na rin po natin, it's about time, kasi gusto natin sumulong ang bawat probinsya, ang bawat bayan, at ito na nga po yung ating programa, Sumulong ang Bayan, talagang makialam o mag-effort na po tayo, yung tinatawag na magpasakop. Kasi sila po yung nakaupong mga liderato So, dapat lang ay susunod tayo sa mga panukala nila o kaya sa mga ordinansa nang sa gayon, meron pong peace, merong pagtatagpuing balanse. Di po ba? Okay, mukhang nandiyan na ba siya sa kabilang linya? Engineer Daniel? Oo, nawawala po intermittent ang kanyang signal sa Palawan. Siguro yan din dapat nating unahin, communication, para talagang tayo ay makapag-connect, ika nga, Pero binanggit hello po, attorney. Hello, yes, Loli, dito na po ulit. Alright, medyo intermittent yung inyong linya, pero hindi ko na kaya makita sa Zoom, Again, let's zero in sa kalikasan, po, yung pong mga paluyan niya, dadalhin nila yung mga reklamo pwede po silang makapagreklamo ba sa Ombudsman, DOJ, Napolcom, o mga civil service, o ano pa mang sangay ng pamahalaan na may jurisdiction. Paano po yan? Go ahead po. Yes, depende sa problema po, di ba? Kung may darating na, let's say, negosyante claiming siya na yung may-ari ng title, yan. Pero yung pinag-uusapang lupa, timberland pa, hindi pa pwedeng patituluhan, yun po, kailangan lang magsumbong sa TNR at TNR na yung magpa-file ng cancellation case. Kasi, syempre, ibig sabihin po, fake yung title. Pag pumunta doon yung negosyante na nagkiklaim na may title siya, hindi pa pwedeng applyan ng title. Ayun, so, pag may irregularity sa interaction natin with government officials, hindi pa salary review. So, ombudsman tayo, salary review, or tayo, or kung anong department siya ng gobyerno. Sangay ng pamahalaan. Ito yung options. Right. And what happens kung naman, Attorney Pen, ayokong mag-judge, pero karamihan sa law enforcers, mabibilis ang isip pagka gusto nilang manghimasok agad sa bahay-bahay ng ating mga kababayan diyan sa Palawan. Immediately, maski walang search warrant ba tawag doon? Warrant of arrest. Yes, or warrant of arrest. Paano? Bigla na lang papasok. Hindi kawawa naman yung kababayan natin. Hindi sila handa at hindi nga nila alam ang panukalang batas. Paano po yun? Yung yung konteksto lang. Ang pulis naman po, generally mabait at matino. Okay. Pero pag inutusan ng superior, kahit mali, chances are susundin. Kasi ayaw niyang mapagalitan. Right. Kaya what we do, occasionally, paminsan-minsan, kami na mismo personally nagpa-file ng Napolcom cases against PNP officials. Kasi ang amin lang, kung inutusan ka ng mali at wala namang consequence sa'yo, gagawin mo lang. Pero pag alam mo na one of these days, ikaw yung kakasuhan, magkakaroon ka na ng dilema. Right. Do I do the right thing or do I obey the illegal order? Right. So at least may ganung dilema. Mag-iisip na. Usually naman pag may dilema, ang conclusion nila, gawin ko na lang yung tama. Right. Doon sila sa tama at maayos na maraan. Makukonsensya ka rin naman. Makukonvict ka. Mali talaga. Ang common mistake sa Palawan, iniimbita ka, punta naman kayo sa presinto, pag-usapan to. Pero i-detain ka na pagdating sa presinto.
So, mali yun. Mali po Tapos, pala yun. Pwede kang lumabas, pwede kang, hindi naman lumaban, sabihin, hindi niyo ako pwedeng basta i-detain. Lalo na pag Biyernes, usually sa Biyernes nila tinataon para hindi ka na makaalis. Actually, hindi mo kailangan sumama if you're just invited. Kaya nga siya invitasyon eh. Oo, so, kaya yun, always call any lawyer pag may ganon. So, napaka-importante talagang alam mo din, ano? Yung pong mga tinatawag nilang pag kami nakita silang sigalots anywhere, somehow hindi nagkakasundo-sundo at alam nilang masyadong talamak yung ginawa, halimbawa na huli sa akto, pwede po ba yung citizen's arrest? Ano po ba yan? Can you educate us? Yes, meron lang po tayo isang example niyan siguro na napapag-usapan nationwide, hindi alam ng maraming tao, pero kung maalala niyo yung kaso nila Bong Navarro at nila Cedric Lee. Okay. Ayun, di ba ang depensa nila Cedric Lee, inaaresto namin si Bong. Hindi namin siya illegally detained. Kasi ang justification na nahuli namin yung taong, sabi nila, nahuli namin yung tao na may kinocommit na crime, may karapatan kaming hulihin siya. Tama po yun. Tama po yun as a matter of definition, yung kung ano yung valid na warrantless arrest. Okay. So, hindi kailangang police para mag-warrantless arrest provided nakita mo with your own eyes na kinocommit yung crime. Sa akto, actual. In the act. Opo. So, pwede pala yan, ano? Medyo... Pwede. Ang atin pong mga bantay gubat sa Palawan, nagsi-citizens arrest po talaga ng illegal loggers. Wow, galing. Opo, ano yan, they risk their lives for this. Kaya lang kung minsan mas high-powered yung mga armas ng ating mga illegal loggers. Illegal loggers. Opo. Pero meron po tayong bantay dagat, may bantay gubat, and most of them are volunteers. They really make arrests. So, once naman, Attorney Pen, like yan, sabi nga, high-powered arms ang gamit ng mga private army, ano? Like sa Zambales, meron akong mga alam dyan, talagang illegal mining. Ang dami, kompleto ng armas yung mga powerful dyan. Paano naman hindi mahahadlangan yung ganong klaseng pangyayari? Kasi yung ina-arrest mo, wala namang armas eh. Kawawa naman po sila. Kaya... yun talaga ang dilema. Kaya lahat ng initiatives, especially for environmental protection, hindi pwedeng gawin ng isang tao. Kailangan talaga community-based talaga siya. Kasi meron po akong isang magandang halimbawa niyan. Meron pong search warrant. Kinakalbo po yung ating mangrove. Okay. So kasama niya pang NBI. Opo. So DNR team po to, pinasok nila, inarrest po nila yung nagpuputol ng mangrove natin. Nag-countercharge kanila robbery, ninakaw daw yung kanilang rice cooker. Ang nag-prosper pa po yung robbery. Kasi malakas sa gobyerno yung huli nila. Ayan pa. That's another thing. Nako, sa ating pagbabalik, huwag kang aalis, Attorney Pen, ano? Nandun na yung picture mo, although pwede ka mag-rejoin sa amin via Zoom again, whichever you're comfortable. But we have to pause for a station break. Takes us like 10 minutes, so mga 3:40 siguro, thereabouts. So, tayo po ibabalik at tututukan natin. Ito na yung mga gusto nating marinig, no? Ang dami na natin sinabing mga problema, pero ang sunod solusyon na. Yan ay itatanong ko sa'yo. Paano tayo makakatulong sa pagsulong ng mga napapanahon na advokasya ni Attorney Stephen Cascolan. Alright. Philippine Standard Time is 3:31 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882. Alright, nagbabalik po muli ang ating programang Sulong na Bayan. At syempre tayo po ay natutuwa at nagkakaroon tayo ng panibagong kaalaman. Ano po, we learn something new every day na meron pa po palang mga matatawag nating personalidad o kawani o private individuals na ang pagmamahal sa sariling kapwa ay talagang mas mananaig, ika nga, no? Parang hindi puro sa sarili lamang niya. At ito ay gusto niyang ialay, ano, sa kanyang lungsod, probinsya, sa Palawan, ano? Kasi may nagtatanong nga, but again, welcome sa ating programa muli, Sulong na Bayan, si no less than ang advocate lawyer ng One Palawan, si Attorney Stephen Cascolan. Hello po, sir. Yes, Loli. Hi again. Hi again. Okay, may nagtatanong na, but she, babae, mukhang fans niyo ang ganito. She refuses to be named. Pero sabi niya, ngayon siya nakarinig na meron palang pag-asa ang Palawan dahil merong sa katauhan ninyo
ay mabibigyan ng pag-asa dahil paglalaban nyo yung karapatan ng maliliit, yung talagang walang boses daw. So are you zeroing on that? Kasi again, Attorney Pen, ang tao talagang hirap eh. Sabi mo, ang layo nung lugar, pupunta sa Kabayanan, wala nang pamasahe bago pa makarating doon. Paano? How do you reconcile that? May ayuda naman dapat natatanggap. Kaya lang, ubus din agad sa pang-araw-araw ng gastos. Ano po yung pagtulong? Diyan na tayo mag-zero in. As kayo po, as lawyer, advocate. Go ahead. Actually, hindi na lang legal ang pag-uusapan natin, lalo na kung hunger, di ba? Yes. Mas poverty. Tapos, so dapat meron tayong short-term, meron tayong long-term goal. Okay. So for the short term, meron po tayong tribes, meron tayong communities na nasa bundok po na hindi natin nahahatiran ng ayuda. At nagkataon mga private sectors na po yung naghahatid. Kasi din po, limited din yung logistics ng ating skeletal forces sa gobyerno. Right, we understand. Pero aminin na natin na ang Pilipinas, ang ibang lugar sa Pilipinas, hindi katulad ng Metro Manila na may ikot mo lang. Meron talagang aakyatin mo. Oo. Or babiyahe ka ng malayo by boat. By foot pa nga. Opo, by foot, on foot, or bangka. So, yung reality na yun, kaya kailangan may extra resources tayong bibigay sa areas katulad ng Palawan para sa paghatid nung delivery pagkain ng kailangan nila. Yun yung short term. Pero yung long term po talaga, unique po kasi talaga yung Palawan. Kasi kung ikaw ay isang malaking kumpanya or isang industry, you would want to be in Palawan kasi meron siyang blueprint for a green economy eh. Right. Matututunan mo lahat ng best practices, andun ang lahat ng research na sustainable. So, yun yung ating showcase eh, kasi alam naman natin ang long-term plan for Palawan to maintain the green, the environment, di ba? So opportunity siya to learn for any businessman or company to learn the best practices sustainable. So again, ang linaw po, sinasabi nyo, kumbaga kung merong promised land, ito na ngayon dahil na andyan rich with all the mineral resources at yung best practices. Pero ang ating, dapat po ba ang ating mga lokal na pamahalaan, o si mayor, si governor, hanggang to the barangay level, ano po yung mga nakikita nyong kulang sila? Siguro sila na po yung talagang tutukan nyo kasi sila yung nakapwesto eh. Kayo nga po, private individuals, gumagawa na kayo on your own volition, on your own initiative na magturo, magsanay, magbigay ng training, magbahagi, mag-inform, mag-educate. Pero sila po, mandato nila yun eh. So, ano po yung inyong coordination with them? Kasi kung mag-reach out tayo agad-agad sa komunidad, hindi pa rin sila handa eh. Pero once makita po ng komunidad, eto, barangay official yung pumupunta at mag-a-announce, o lahat kayo magpuntahan dito, ito yung gagawin natin for today, yun sa long term po. Kayo naman po as mga advocates, Save Movement Palawan o iba pang mga grupo, ano po yung nakikita nyong loophole o kung saan tayo maka-zero in para talagang mapaintindi sa ating mga kababayan yung mga gusto nyong paintindi? Yun po. Kung minsan you look into the hearts, di ba, ng tao, nung nangangailangan saka yung capable of helping. So, ako po, I can really say, I observed some elected leaders in Palawan na para silang walang accountability sa tao or sa Diyos. So, they have their business agenda, they have their economic plans. Opo. Pero meron silang favored sectors, favored groups, or their own businesses. Simple lang po yung hiling ng tao. Halimbawa, they don't want, yung kung usapang lupa, they don't want hectares of land. Kung saan lang po nakatirik yung kubo nila, wag lang silang paalisin. Wow. So, why not help them get their titled lands just for that small portion? At least hindi sila ma-displace. Right. So, hindi ko po ma-identify ano ulit yung pagkukulang kasi nga po, may kanya-kanyang priority. Right. Oo po, may kanya-kanyang priority, may kanya-kanyang agenda. Pero sometimes maybe let's forget about all of these grand plans. Let's go to the ground, let's talk to people. Simple lang po.
wag lang silang i-displace. And then, napakalaking bagay no, Attorney Pen, ano? Alam mong secure ka dapat sa bahay, tapos biglang i-eject ka, biglang evict ka, wala ka ng lupa mamaya. Hindi mo alam saan ka pupunta. How do you, like, a roof on your head? Wala ka, uulanin ka, saan ka? Kumbaga pupulutin. And then you have children, and then andun yung mga magulang na advanced in age na, ayun, masakit po yun sa Palawenyo na nagagawa sa kanila yun, especially ng non-Palawenyo na hindi naman nila kilala at darating lang doon. Right. Marami po ba? Ano po ang porsyento ng ating poverty line? Mataas po, isa one of the higher. I cannot give the exact data, pero if the indication is the court hearings on ejectment. Marami ang nagpa-file, ano, ng mga eject. Ang dami pong ini-eject. Tapos wala pong kalaban-laban yung katutubo kasi wala namang silang resources. Right. And then, if you file a case for cancellation of title, yun. may filing fee na mataas po yun based on the value of the property. Ako. So, di ba po pwedeng babaan yan? Masyadong exorbitant. Yun na talaga. Ayun po, may instances na pag indigent yung party. Pero kailangan mo pa rin ng court approval, kailangan mo pa rin ng lawyer, kailangan mo ng proseso. Marami pa rin. So hindi ka nga makakarating sa court kasi wala kang pamasahe. To begin with. Doon pa lang sa pamasahe papunta sa bayanan, hindi ka na makarating. How that can they hear your pleadings. So napakalaking importansya pala ang inyong role. Kasi kayo po ang nakakaalam ng batas. Kami, as broadcaster, hindi ko alam lahat. I cannot pretend to know it all. Kaya ito nga po, tayo ay nag-iimbita ng mga katulad niyong expert sa batas para maintindihan natin karapatan ng bawat. Yan. So, now that you're an advocate, lawyer, syempre, yung sinasabi niyong napakarami ng bilang ng sa ejectment cases sa korte, ito po ba ay somehow nababawasan o tumataas pa yung bilang? Tumataas siya. Tapos, kasi by communities po large groups po pag nagdi-displace. So, kasi alam mo itong Bakwit, alam mo yung Task Force Bangon Marawi, lahat sila ay na-displace. Hindi nga nila alam paano sila makakabalik-balik ngayon sa Marawi. At wala naman halos tumutulong di umano, Again, to be fair and objective, pwede pong i-dispute itong ating kinikwento ngayon. But yun ang mga nakukuha nating ulat. Di sila matulungan ng kahit sino. So, kailangan nila ng mga abogado. Kasi hindi rin nila alam ang gagawin nila dahil di sila marunong sa batas. But they should rightfully claim their own domain, Marawi. And then wala sila. So kawawa, nag-scatter ngayon, parang panahon ng Israel in-scatter sa iba't ibang pulo. And then confuse the language. Ayan tuloy nangyayari. At hindi nila alam. Again, napakalaking bahagi ng iyong advokasya, yung education, to intensify information or education campaign. How do you do that po? Actually, hindi siya mahirap gawin. Kasi tira mo na, warn you, ECQ ngayon, Attorney Pen. Yes. Hindi ka pupunta. Kasi ganito po, itong information na to, hinahanap ng tao. Yes. Kaya so hindi siya hard sell. So lang po, tarpaulin lang, naka-outline ng steps, 1, 2, 3, 4, 5. Saan sila pupunta? Tatsagain na po nila yan. Titingnan nila ng titingnan at susundin nila. Ayun. Yun lang. Kahit na nga po wala ng taong nag-explain. Just illustration lang. Opo. Siguro actually, parang comic, Attorney Pen? May caricature, siguro may illustration. At tapos may arrow. Kasi yun lang naman susunod ka dito sa step 1, 2, 3, 4. Ganun. Ayun lang talaga. Kasi kung minsan, mapapaisip ka tuloy, sadya ba na hindi natin tinuturuan yung tao? I think. Oo, di ba? Mapapaisip kasi mapapaisip kayo. Bakit? Kasi simple-simple lang palang ang pamamaraan, hindi maipatupad. As simple as malagay mo lang sa tarpaulin, mag-post ka sa bawat puno siguro dadaanan ang mga katutubo natin. Marami po ba talagang bilang din ng IPs, indigenous natin dyan sa Palawan? Siyempre po. So almost half of... So yun. Actually, naghalo na rin po. Pero ang ancestral domains po natin nandiyan sa Palawan. Right. So that's one problem they have kasi meron pong isang foundation running 15 years na yung kanilang application for CADT, yung ancestral domain title. Ay,
nangyari. Wala pa sila. Sa Palawan pa lang yung application nila. Hindi pa nakakalabas papuntang national. Oh my God. So, it's really frustrating them. So, alam niyo yun, yung proponent na chieftain na matay na. Halos nag-return na pinuloy na lang ng anak. Ayun. It's actually a race kasi yung bagal ng application for a death or domain title, nauunahan ng private groups. Oo, sila. So, by the time na makuha nila yun, baka ubus na rin. Sila. Ubus na rin. So, those things na na-ignore natin. Ano naman talaga tayo, archipelago, let's look at countryside development. That's right. Nandiyan talaga. So, when we talk countryside development, yung isda, yung mga communities, ayun, mga farmers, ano po talaga, siyempre we talk of nation building, we also talk of national security. And that one is food security. So, ano po talaga kung hindi natin mapapansin tong countryside development at mapapabayaan lang natin yung irresponsible big businesses. Right. Maging kawawa po tayo in general. Katulad ng, di ba po, dito sa Rizal, sa Masungi, may pumapasok na land grabbers daw sa watershed area. Right. Na nagpo-provide ng tubig sa Metro Manila. Opo. Lahat yan. Magdahon ng tubig. We're rich in coastal. Naku, nakakagulat yan. Medyo kahindik-hindik. Pero yun nga po yung tanong ito pong election, siguro I can ask you anyway, kayo naman ay lawyer din, Sa tingin nyo, how do we educate the electorate? Kasi kung tayo ay boboto pa rin ulit ng mga taong ganyan na since time immemorial, walang pakialam o hindi malasakit sa inyo or sa kabubuti ng bawat isa at hindi kayo makakasulong or sabi nyo nga, somehow, minsan deliberate intentional na hindi pa alam, simpleng tarpaulin lang, lagay mo lang 1, 2, 3, pang binibigay. So ito po ngayong darating kasi we have 10 months, ano po yung talagang pwedeng karapatan po to ng ng bawat mamamayan natin. This is the only time pa ulit po sinasabi na magpapantay ang mahirap at ang mayaman. Kasi you exercise your own rights of suffrage or makakaboto. Paano po ang guidelines na dapat nilang sundin? Yung talagang namnamin na nila kasi this is their future. Kami hindi na Kayong mga kabataan ang susunod dito Ganito pa rin ba yung gusto nating sistema? Ano po yung nakikita niyo somehow? Ito, when we talk about the scriptures, pero po yata isang verse saying na we get the leaders we deserve. Yes. We deserve. Di naman. God appoints authority. Yes, we respect, we recognize God-appointed authority. Actually, we're ordered to obey laws, di ba? Yeah. We obey God's laws. We also obey laws of the land. Right. Opo. So, pero yung when we talk about the elections, una-una yung pag-educate ng voter, dapat siguro by now alam na natin na even if tumanggap tayo ng pera sa vote buying, hindi ka naman mahuhuli. Hindi ka naman mahuhuli. Vote for if you're really hungry, accept it. So sorry po Yes, syempre po, practical lang. Accept it, but vote for the right person. Ang problema po ng electorate, yung magkalaban, actually magkausap lang for the purposes lang of having other candidates, pero actually sila lang. Sila pa rin. So, siguro, may hindi man siya siguro kayang i-quantify, pero always pray for discernment. Important. Sa choice of a leader. Right. And then, siguro the first tip would be, leaders who have proven, voted or not, that they are willing to help and they're willing to love the constituents. Right. Na willing mag-self-sacrifice. Tapos, ako po, I would say, sana po yung may accountability sa Diyos. Yan, napaka-importante. Yun ang gusto kong natutunan ko agad, na validate yung aking talagang gustong itanong sa'yo. But naunahan mo ko, you beat me on there. So, napaka-importante na may marunong kang mananagot ka kasi on the day of judgment. So, kung ngayon ganyan ka, sabi nga nila, God is exceedingly patient. He might be patient now, but there will come a time on the final judgment, He will pour
Hindi na ito sinabing buhos lang eh. Talagang pour his wrath and fierce anger to those who are really, mga stubborn, evildoers. Mananagot ka eh. Parang wala pong, di ba, attorney? Parang hindi sila aware na merong judgment. Parang ganun. So, sasama nyo na rin siguro yan sa inyong lalakad. Kasi during the time of Israel, ang linaw po di ba? Napaka-powerful ng Babylon, napakagandang bansa, green, hanging garden kung tawagin, kumbaga 8 wonders of the world din yun, parang Palawan, napakaganda, rich and all. Ano nangyari? Na-decimate, na-desolate. Hindi sumusunod. So again, we have to have the fear of the Lord pag ikaw ay kakandidato dyan sa lugar nyo. Dapat tingnan yung kandidato kung may takot sa Diyos, number 1. Number 2, yun nga po yung sinabi nyo, accountability. Di po ba? Naku, napakabilis ng oras, Attorney Pen. Give us a 60-seconder. Hindi naman tong huli, no? We will keep in touch with you kasi may mga pumapasok tayong mga somehow na humihingin tulong. We will refer to you to tell advocate naman po kayo, not just in Palawan, but siguro other issues kung okay lang sa inyo. Yes, of course. A 60-seconder, ano po yung last parting shot? Go ahead po. Yes, siguro elections will come and go, paulit-ulit yan, pero sometimes we have a good opportunity to have a change in leadership. Ayan. Sa Palawan po, nagsalita yung tao nung may plebisito na ayaw namin yung hatiin kami. So, yung tao parang empowered. In a way, may kunting people power tayo nangyayari. Ayan. So, this time around 2022, merong opportunity to try new leaders, merong opportunity to try new ideas, and merong opportunity to look at the people's heart, the leaders' hearts talaga. By looking at their lives. Parang ganon. So let's not waste our vote. Kahit isang vote lang yan. Let's give it to the leader who can help most our children, the next generation. Yun po, wag natin sayangin. Paulit-ulit, pero that's the most important thing. Vote for the right person. Alright. Maraming salamat sa iyong panahon. Again, salamat and God bless whatever God will direct you. Okay? Yan po si Attorney Cascolan, ng ating advocate lawyer sa One Palawan, Attorney Stephen Cascolan. Thank you, everyone. God bless everyone. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan sa DWIZ 882.